Kahit sa sandaling ito ang inyong mga bato kidneys ay tahimik na nasisira at ito ay dahil sa gulay na araw-araw ninyong kinakain. Magandang araw po, ako si Dr. Emilio Navarro, isang doktor na may 28 taon ng karanasan sa nutrisyon ng mga nakatatanda. Noong nakaraang buwan, isang 68 taong gulang na pasyente ang isinugod sa emergency room. Siya ay nawalan ng malay dahil sa acute kidney failure at ang sanhi ay ang gulay na kinakain niya araw-araw. Sinabi niya, Doktor, araw-araw ko itong kinain para maging malusog. Matapos niyang itigil ang 3 gulay na sinabi ko, pagkalipas ng 3 buwan, bumalik siya na parang ibang tao na. Normal na ang kanyang kidney function, normal na ang presyon ng dugo at ayon sa kanya, mahimbing na rin ang tulog niya sa gabi. Ayon sa 25 taong pag-aaral ng Harvard Medical School, ang pagkain ng 3 gulay na ito pagkatapos ng edad 60 ay nagpapataas ng panganib ng kamatayan ng 127%. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang katotohanan na ang 3 gulay na ito ay ang mga gulay na pinaniniwalaan nating masustansya at kinakain nating araw-araw. Tingnan ninyo ang inyong refrigerator ngayon din. Siguradong mayroon kayo nito. Pagsapit ng edad 60, hindi na kayang alisin ng atay at bato ang mga lason sa katawan. Ang mga gulay na dati ay ayos lang noong bata pa. Ngayon ay nagiging lason na naiipon sa katawan. Kung panonoorin ninyo ang video na ito hanggang sa dulo, tiyak na mabubuhay kayo ng 10 taon na mas mahaba, malusog at malayo sa ospital. Paki-comment po sa ibaba kung anong mga gulay ang nasa refrigerator ninyo ngayon. Gusto ko talagang malaman kung kasama ba rito ang isa sa 3 iyon. Ngayon, ibubunyag ko na ang nakakatakot na katotohanan. Mga kaibigan, sasabihin ko sa inyo ngayon ang 3 gulay na nagiging lason pagsapit ng edad 60. Lalo na ang gulay na babanggitin ko sa ikalawang pwesto, ito ay talagang nakakagulat. Ito kasi ang madalas ninyong kinakain tuwing umaga. Kaya siguraduhin panoorin ito hanggang sa dulo. Magsimula tayo sa pangatlo. Ang pangatlo ay ang sibuyas. Naku, bakit sibuyas? 'Di ba maganda raw iyan sa sirkulasyon ng dugo? Tama po kayo. Ganun nga ang epekto nito noong bata pa tayo. Ngunit pagsapit ng edad 60, nag-iiba na ang lahat. Ang sibuyas ay may sangkap na tinatawag na sulfur compounds. Noong bata pa ang sulfur compounds na ito ay nakakatulong maglinis ng ating mga ugat, ngunit pagsapit ng edad 60, hindi na ito kayang iproseso ng maayos ng ating atay. Dahil dito, sinisimulan nitong sirain ang mga pulang selula ng dugo, red blood cells. Tingnan ninyo ang isang pag-aaral na inilabas ng European Society of Cardiology noong 2023. Sa mga taong may edad 60 pataas na madalas kumain ng hilaw na sibuyas, tumaas ng 234% ang panganib ng hemolytic anemia. Ano ang hemolytic anemia? Sa madaling salita, ito ay isang sakit kung saan nababasag ang mga pulang selula sa dugo. Kapag nangyari iyan, makakaramdam ka ng hirap sa paghinga, pagkahilo at kung malala, maaari kang himatayin. Ito mismo ang nangyari kay Lolo Jose Cruz, 63 taong gulang mula sa Cebu. Dahil mataas daw ang kanyang presyon, araw-araw siyang kumakain ng hiniwang hilaw na sibuyas tuwing umaga. Sabi niya, maganda raw kasi sa sirkulasyon ng dugo. Ngunit pagkalipas ng 3 buwan, bigla na lang siyang hinimatay. Pagdating sa ospital, nakita naming sobrang baba ng bilang ng kanyang red blood cells. Doktor, araw-araw ko itong kinain para lumusog pero lason pala ito. Iyan ang sinabi ni Lolo. Sinabihan ko siyang itigil ang pagkain ng hilaw na sibuyas. Sa halip, sinabi kong igisa niya muna ang sibuyas bago kainin. Kapag ginigisa ang sulfur compounds ay nawawalan ng bisa. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik si Lolo at ibang-iba na ang kanyang kalagayan. Normal na ang bilang ng kanyang red blood cells, nawala na ang pagkahilo at hindi na siya kinakapos ng hininga. Mga kaibigan, mayroon ding resulta ng 10 taong pag-aaral ang Stanford Medical School. Ang mga taong may edad 60 pataas
na araw-araw kumakain ng hilaw na sibuyas ay 3 beses na mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng abnormal na resulta sa blood test. Ang mas nakakatakot, dahan-dahan lumalabas ang mga sintomas. Hindi ito bigla ang sakit kundi unti-unting panghihina, unti-unting hirap sa paghinga at unti-unting pagkahilo. Kaya madalas iniisip nating dala lang ito ng katandaan. Hindi sa masama ang sibuyas. Ang punto ay kailangang baguhin ang paraan ng pagkain nito pagsapit ng edad 60. Bawal na po ang hilaw na sibuyas. Kailangan itong igisa palagi. Kapag ginigisa ang sulfur compounds, ay nagiging sangkap na mabuti para sa katawan. Lalo na sa mga mahilig isawsaw, ang hilaw na sibuyas sa bagoong o toyo't suka, napakadelikado po niyan dahil kinakain ninyo ito ng hilaw. Pero pangatlo pa lang iyan. Mas nakakatakot ang pangalawa at ang una. Lalo na ang numero 1 ito ay ang gulay na madalas ninyong isinasahog sa sabaw tuwing umaga na tuluyang sumisira sa inyong mga bato. Ang pangalawa ay ang talong. Talong. Bakit masama ang talong? 'Di ba mayaman daw iyan sa antioxidants? Opo, tama po kayo. Noong bata pa, maganda ang epekto ng antioxidants nito. Ngunit pagsapit ng edad 60, nagiging problema ang isang nakalalasong sangkap sa talong na tinatawag na alkaloid. Ano ang alkaloid? Sa madaling salita, ito ay lason na ginagawa ng halaman para protektahan ang sarili. Marami nito sa mga halaman na kauri ng talong. Noong bata pa, kayang-kaya itong alisin ng atay. Ngunit pagsapit ng edad 60, humihina na ang paggana ng atay, kaya't naiipon ang lasong ito sa katawan. Naiipon ito lalo na sa mga kasukasuan at sa mga nerbiyos. Tingnan natin ang isang pag-aaral na inilathala sa Nature Medicine noong 2022. Ayon dito, sinisira ng alkaloid mula sa talong ang mitokondria ng mga nerve cells ng matatanda. Ano ang mitochondria? Isipin ninyo na ito ang power plant ng ating mga selula. Kapag nasira ito, unti-unting namamatay ang mga selula. Naglabas din ng nakakagulat na resulta ng pag-aaral ang Mayo Clinic. Sa mga pasyenteng may arthritis na madalas kumain ng talong, mas mataas ng 89% ang kanilang inflammation levels. Tingnan natin ang kaso ni Lola Maria Reyes, 69 taong gulang, taga Quezon City. Paboritong-paborito ni Lola ang talong, ginisang talong steamed, na talong ensaladang talong. Halos araw-araw niya itong kinakain. Sabi niya, masustansya raw ang kulay ube, kaya dapat araw-arawin. Ngunit unti-unting nagsimulang sumakit ang kanyang mga tuhod. Noong una, akala niya ay dahil lang sa edad. Pero habang tumatagal lalo itong lumalala, hindi na siya makaakyat ng hagdan at hindi na makatulog sa gabi dahil sa sakit. Nang magpasuri sa ospital, nakitang malala na ang kanyang arthritis at ang kanyang inflammation levels ay 3 beses na mas mataas kaysa sa normal. Doktor, akala ko masustansya ang kulay ube kaya masipag akong kumain ito, pero ito pala ang sumisira sa mga kasukasuan ko. Iyan ang sinabi ni Lola. Sinabihan ko siyang tuluyang itigil ang pagkain ng talong. Sa halip, pinayuhan ko siyang kumain ng mga ligtas na gulay tulad ng broccoli o carrots. Pagkalipas ng 3 buwan, nakakamangha ang naging resulta. Nabawasan daw ng malaki ang sakit ng kanyang mga tuhod at bumaba sa kalahati ang kanyang inflammation levels. Mayroon ding resulta ng 3 taong obserbasyon ang Rheumatology Department ng Seoul National University Hospital sa mga pasyenteng may arthritis na tumigil. Sa pagkain ng talong, 70% sa kanila ang nakaranas ng pagbuti sa pananakit ng kasukasuan. Mga kaibigan, ng alkaloid ay isang napakadelikadong lason. Lalo na pagsapit ng edad 60, biglang humihina ang kakayahan ng katawan na alisin ito. Hindi lang talong, kundi pati na rin ang kamatis, patatas at bell pepper ay kabilang sa pamilyang ito ng halaman. Lahat sila ay may alkaloid. Ngunit sa lahat ng ito ang talong ang may pinakamataas na nilalaman.
Ang mas nakakatakot na iipon din ang lasong ito sa utak. Humihina ang memorya, hirap mag-focus, at kung malala, tumataas ang panganib ng demensya. Sa isang 20 taong pag-aaral ng Harvard Medical School, ang mga taong may edad 60 pataas na kumakain ng talong 3 beses o higit pa sa isang linggo ay may 156% na mas mataas na panganib ng paghina ng pag-iisip. Kung ganoon dapat ba, ay wag na talagang kumain ng talong. Magandang tanong po iyan. Ang pinakamabuti ay tuluyan na itong itigil, lalo na kung masakit ang inyong mga kasukasuan o humihina ang inyong memorya, dapat ninyo itong itigil. Kung gusto ninyo ng gulay na kulay ube, mas mabuting kumain ng repolyong ube o pulang sibuyas. Ligtas ang mga iyon dahil hindi sila kauri ng talong. Mga kaibigan, madalas pa rin ba kayong kumakain ng talong? Kung sumasakit ang inyong mga tuhod o hindi na tulad ng dati ang inyong memorya, maaaring talong ang dahilan. Pero pangalawa pa lang po ito. Ang numero 1 ay talagang nakakagulat. Ang numero 1 ay ang gulay na madalas ninyong isinasahog sa sabaw tuwing umaga. Dahil sa isang gulay na ito, maraming tao ang tuluyang nasisiraan ng bato at kinakailangang magpa-dialysis. Ang numero 1 ay ang spinach. Spinach. Ang spinach ang pinakamasama. Akala ko ba mayaman iyan sa iron at folate? Opo, tama po kayo. Ganoon nga ang epekto nito noong bata pa tayo. Ngunit pagsapit ng edad 60 ang spinach, ang nagiging pinakanakakatakot na lason. Ang spinach ay may sangkap na tinatawag na oxalate. Ito ang pangunahing salarin sa pagsira ng mga bato. Ano ang oxalate? Sa madaling salita, ito ay parang maliliit na karayom. Naiipon ito sa mga bato at unti-unti itong sinisira na parang tinutusok. May isang pag-aaral ang Harvard Medical School na sumubaybay sa 200,000 katao. Ang mga taong may edad 60 pataas na kumakain ng spinach 3 beses o higit pa sa isang linggo ay may 312% na mas mataas na panganib na magkaroon ng kidney stones. Ang isang serving ng spinach ay naglalaman ng 750 mg ng oxalate. Gaano karami iyan? Ito ay 15 beses na mas mataas kaysa sa pang-araw-araw na inirerekomendang dami. Noong bata pa, kayang-kaya itong salain ng ating mga bato. Ngunit pagsapit ng edad 60, bumababa sa kalahati ang paggana ng bato, kaya't ang oxalate ay direktang naiipon sa loob nito. Tingnan po natin ang kaso ni Lolo Pedro Santos, 71 taong gulang mula sa Davao. Araw-araw siyang kumakain ng sabaw na may spinach tuwing umaga para daw madagdagan ang kanyang iron. Ngunit isang araw bigla na lang sumakit ang kanyang tagiliran. Akala niya noong una ay napilayan lang siya. Ngunit lalo itong sumakit kaya nagpunta na siya sa ospital. Pagdating doon at pagkatapos ng mga pagsusuri, nakitang puno ng bato ang kanyang mga kidney at 30% na lang ng normal ang gumagana sa mga ito. Doktor, mahigit 40 taon ko itong kinain araw-araw dahil akala ko masustansya, pero ito pala ang sumisira sa mga bato ko. Iyan ang sinabi ni Lolo. Sinabihan ko siyang tuluyan ng itigil ang pagkain ng spinach. Sa halip, pinayuhan ko siyang kumain ng kale o broccoli. Ang mga gulay na ito ay halos walang oxalate. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik si Lolo at nakakamangha ang resulta. Umabot sa 50% ang paggaling ng kanyang kidney function. Nawala na ang sakit sa tagiliran at naging malinaw na rin ang kanyang ihi. Ngunit may mas nakakatakot pa. Ang oxalate ay hindi lang sa bato na iipon, kundi pati na rin sa mga kasukasuan. At nagdudulot ito ng gout o arthritis. Tingnan ang isang pag-aaral na inilabas ng UC San Diego School of Medicine. Sinuri nila ang mga 60 anyos na pasyenteng isinugod sa emergency room dahil sa acute kidney failure at natuklasan na 73% sa kanila ay labis na kumakain ng mga gulay na mataas sa oxalate.
Ang mas nakakatakot pa, mas delikado ang spinach kung kakainin ng hilaw, tulad ng spinach juice o spinach salad. Kung ganoon, dapat ba ay wag na talagang kumain ng spinach? Opo. Pagsapit ng edad 60, pinakamabuting tuluyan na itong itigil. Lalo na sa mga taong mahina na ang kidney function, talagang bawal na po ito. Paano naman po namin makukuha ang iron? Magandang tanong po iyan. Makakakuha po tayo ng sapat na iron mula sa karne ng baka o manok. Ang folate naman ay mas marami sa broccoli o asparagus. Mga kaibigan, kumakain pa rin ba kayo ng sabaw na may spinach tuwing umaga? Madalas ba kayong kumain ng ginataan o ginisang spinach? Kung sumasakit ang inyong tagiliran o mabula ang inyong ihi, maaaring spinach ang dahilan. Ayon sa isang survey ng National Institutes of Health, 68% ng mga pasyenteng may chronic kidney failure na may edad 60 pataas ay regular na kumakain ng spinach. Nagkataon lang kaya ito? Ang spinach ay isang tahimik na maninira ng bato. Mas delikado ito dahil dahan-dahan lumalabas ang mga sintomas. Kahit nakakaramdam na ng pagod pamamanas at pagbawas ng ihi, iniisip nating dala lang ito ng katandaan. Ngunit sa puntong iyon, huli na ang lahat. Kapag nasira na ang bato, hindi na ito maibabalik sa dati. Pangalagaan po ninyo ang inyong mahalagang mga bato. Itigil na ang pagkain ng spinach ngayon din at palitan ito ng mga ligtas na gulay. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung anong mga gulay ang dapat ninyong kainin at kung paano buuin ang tamang pagkain para sa mga may edad 60 pataas. Kung gayon, anong mga gulay ang dapat ninyong kainin? Ituturo ko sa inyo kung paano pumili ng mga ligtas na gulay para sa mga may edad 60 pataas. Napakasimple lang po. Una, kumain ng mga cruciferous vegetables. Ano ang cruciferous? Sa madaling salita, ito ang mga gulay na ang bulaklak ay hugis krus. Kabilang dito ang broccoli, kale, repolyo, labanos at pechay. Ang mga gulay na ito ay ligtas kahit sa edad 60. Sa katunayan, nakakatulong pa ito sa atay na mag-detoxify at alisin ang mga naipong lason sa katawan. Pangalawa, kumain ng mga halamang ugat root vegetables. Ito ay mga gulay na tumutubo sa ilalim ng lupa tulad ng carrots, labanos, burdok at lotus root. Ang mga gulay na ito ay halos walang nakalalasong sangkap. Sa halip, mayaman ito sa dietary fiber na mabuti para sa ating bituka. Pangatlo, kumain ng mga gulay mula sa pamilya ng kalabasa gourd family. Kabilang dito ang kalabasa, pipino, melon at pakwan. Ang mga gulay na ito ay mataas sa tubig at halos walang lason kaya ligtas kainin kahit sa edad 60. Tandaan ninyo ito, mga gulay na krus, ugat at kalabasa. Ang krus ay para sa detox, ang ugat ay ligtas at ang kalabasa ay para sa tubig. Ganyan ninyo ito tatandaan. Sa kabilang banda, simple lang din tandaan ang mga gulay na dapat iwasan. Ito ay ang mga gulay na kauri ng talong nightshade family. Kabilang dito ang spinach, talong, kamatis, patatas at bell pepper. Pati po ba kamatis bawal na at bell pepper? Opo. Pagsapit ng edad 60, mas makabubuting iwasan na ang mga ito. Lalo na ang pagkain nito ng hilaw. Ang lahat ng gulay na kauri ng talong ay may lason na tinatawag na alkaloid. Ayos lang ito noong bata pa, ngunit pagsapit ng edad 60, humihina na ang kakayahan ng katawan na alisin ang lasong ito. Kaya nagkakaroon ng arthritis, nanghihina ang mga nerbiyos at humihina ang memorya. Kapag mamimili kayo, isipin ninyo ito. Ang gulay ba na ito ay kabilang sa krus, ugat o kalabasa? Kung oo, ligtas po iyan. Kung hindi, pag-isipan ninyo muna. Lalo na kapag may bagong uri ng gulay sa palengke na sinasabing masustansya, wag basta-basta bibili. Alamin muna kung saang pamilya ito nabibilang. Ang nabanggit kong si Lolo Pedro Santos ay ganito na rin ang paraan ng pagpili ng gulay. Pinalitan niya ang spinach ng kale at ang talong ng broccoli at malaki ang iginaling ng kanyang kidney function. Si Lola Maria Reyes naman ay itinigil ang talong
at pinalitan ito ng mga halamang ugat tulad ng carrots at labanos at 70% na bumuti ang kanyang arthritis. Si Lolo Jose Cruz naman ay itinigil lang ang pagkain ng hilaw na sibuyas at pinalitan ito ng repolyo na isang cruciferous vegetable at bumalik sa normal ang lahat ng resulta ng kanyang blood test. Mga kaibigan, napakasimple lang, hindi ba? Tandaan lang ang krus, ugat at kalabasa. Sa palengke man o sa grocery, itong tatlong uri lang ang piliin at kainin ninyo. Sa ganoong paraan, makakakain kayo ng gulay ng ligtas kahit sa edad 60 pataas. Ngunit hindi nagtatapos sa pagpili ng ligtas na gulay. Mahalaga rin kung paano ito kakainin. Dahil pagsapit ng edad 60, kailangan na ring magbago ang paraan ng pagkain. Depende sa kung kailan at paano ito lulutuin, maaari itong maging lason o gamot. Ngayon, ituturo ko naman ang tamang paraan ng pagbuo ng pagkain para sa mga may edad 60 pataas. Ngayong alam na ninyo kung paano pumili ng ligtas na gulay, ituturo ko naman kung paano buuin ang tamang pagkain. Ang pinakamahalaga sa pagkain ng mga may edad 60 pataas ay ang 369 rule. Ano ang 369? Ang 3 ay nangangahulugang kumain ng 3 kulay ng gulay araw-araw. Hatiin ito sa kulay berde, kahel at puti. Ang berde ay maaring broccoli o kale. Ang kahel ay carrots o kalabasa. At ang puti ay labanos o repolyo. Bakit kailangang iba-iba ang kulay? Dahil iba-iba rin ang sustansyang taglay ng bawat kulay. Kailangang kumain ng sari-sari para makuha ang lahat ng sustansyang kailangan ng katawan. Ang 6 ay nangangahulugang kumain ng 6 na uri ng sustansya ng balansyado. Carbohydrates, protina, taba, bitamina, mineral at dietary fiber. Siguraduhin kasama ang 6 na ito sa bawat kain, lalo na sa edad 60 pataas, napakahalaga ng protina. Pinipigilan nito ang pagkawala ng kalamnan. Kailangan ninyong kumain ng 1.2 gramo ng protina bawat kilo ng inyong timbang araw-araw. Ang 9 ay nangangahulugang huwag nang kumain ng kahit ano pagkatapos ng 9 ng gabi. Pagsapit ng edad 60, malaki ang ibinabagal ng panunaw sa gabi. Kung kakain kayo pagkatapos ng 9 ng gabi, hindi ito matutunaw ng maayos, magiging mabigat sa tiyan at sisirain ang kalidad ng inyong tulog. Lalo na sa mga mahilig magmeryenda ng prutas o mani, sa gabi, delikado rin po iyan. Dahil sa gabi, humihina rin ang paggana ng insulin, kaya maaaring biglang tumaas ang inyong blood sugar. At ang pinakamahalaga sa lahat, lutuin ang lahat ng gulay. Hindi ba't mas maraming bitamina ang hilaw na gulay? Ganoon nga po noong bata pa tayo. Ngunit pagsapit ng edad 60, kumukonti na ang enzymes na kailangan para tunawin ang hilaw na gulay. Mas madaling maabsorb ng katawan ang sustansya mula sa lutong gulay. Lalo na ang mga halamang ugat, kailangan talagang lutuin. Ang hilaw na carrots o labanos ay hindi matutunaw at magdudulot lang ng kabag. Ang mga cruciferous vegetables naman ay dapat bahagyang i-blanch. Ang hilaw na broccoli ay maaaring hindi maganda para sa thyroid. Tanging mga gulay mula sa pamilya ng kalabasa ang pwedeng kainin ng hilaw. Ang pipino o pakwan ay maraming tubig kaya madaling tunawin. Sa katunayan, sa mga pasyente kong ginagamot, mas mabilis gumaling ang mga sumusunod sa 369 rule na ito. Si Lolo Pedro Santos ay sumusunod din sa paraang ito. Sa umaga, broccoli at carrots, sa tanghali, kale at kalabasa, sa gabi, repolyo at labanos. Ganyan niya hinahati-hati ayon sa kulay. Dahil hindi na siya kumakain pagkatapos ng 9 ng gabi, mas maganda raw ang kanyang panunaw at hindi na mabigat sa tiyan. Si Lola Maria Reyes naman ay dinagdagan ang kanyang protina. Sa bawat kain, sinisigurado niyang may isda o tokwa, kaya bumuti ang kanyang arthritis at lumakas ang kanyang mga kalamnan. Si Lolo Jose Cruz naman ay sinimulang lutuin ang lahat ng kanyang kinakaing gulay. Dahil doon, tuluyan daw nawala ang kanyang indigestion.
Tandaan po ninyo, pagsapit ng edad 60, hindi na pwedeng kumain ng tulad noong bata pa. Nagbago na ang katawan, kaya dapat magbago na rin ang paraan ng pagkain. Ang 369 rule at ang pagluto sa lahat ng gulay. Kung susundin ninyo lang ang mga ito, tiyak na malaki ang ipagbabago ng inyong kalusugan. Simulan ninyo ito ngayon din. Itapon na ang spinach, talong at hilaw na sibuyas sa inyong refrigerator at kumain ng mga ligtas na gulay ayon sa 369 rule. Sigurado ako sa loob ng 3 buwan mararamdaman ninyo ang pagbabago sa inyong katawan. Dahil sa gulay na araw-araw kinakain ng mga singstaanyos, nababawasan ng 10 taon ang kanilang buhay. Mga kaibigan, sa pamamagitan ng video na ito, marami kayong natutunang mahahalagang bagay. Tandaan ang 3 gulay na nagiging lason pagsapit ng edad 60: spinach, talong at hilaw na sibuyas. Ang 3 ito ay hindi na dapat kainin. Sa halip, tandaan ang paraan ng pagpili ng ligtas na gulay, mga gulay na krus, ugat at kalabasa. Piliin lamang ang mga gulay mula sa 3 grupong ito. At huwag kalimutan ang 369 rule, 3 kulay ng gulay, 6 na uri ng sustansya, at walang kainan pagkatapos ng 9 ng gabi. Kung susundin ninyo lang ito, tiyak na malaki ang ipagbabago ng inyong kalusugan. Sa loob ng 38 taon na paggamot sa napakaraming pasyente, natutunan ko na pagsapit ng edad 60 ang maliliit na pagbabago ay nagdudulot ng malalaking resulta. Si Lolo Pedro Santos ay itinigil lang ang spinach at gumaling ang kanyang kidney function. Si Lola Maria Reyes ay itinigil lang ang talong at 70% na bumuti ang kanyang arthritis. Si Lolo Jose Cruz ay itinigil lang ang hilaw na sibuyas at bumalik sa normal ang lahat ng resulta ng kanyang blood test. Kaya ninyo rin po ito. Hindi ito mahirap. Pag-uwi ninyo mamaya, ayusin ninyo agad ang inyong refrigerator. Kung may spinach, talong o hilaw na sibuyas, itapon ninyo na lahat. Huwag kayong manghinayang. Mas mahalaga ang inyong kalusugan. Bukas, kapag mamamalengke kayo, tandaan lamang ang krus, ugat at kalabasa. Punuin ninyo ang inyong basket ng broccoli, kale, carrots, labanos, kalabasa at pipino. At lahat ng gulay ay lutuin bago kainin at huwag nang kumain ng kahit ano pagkatapos ng 9 ng gabi. Gawin ninyo ito sa loob ng 3 buwan, siguradong mararamdaman ninyo ang pagbabago sa inyong katawan. Mas gagaan ang paggising sa umaga, mababawasan ang sakit ng tuhod at magiging mahimbing ang tulog sa gabi. Ginawa ko ang video na ito dahil gusto kong mabuhay kayo ng malusog at mahaba. Ito po ay taos-puso kong hangarin. Pagsapit ng edad 60, bawat kain ninyo ang nagtatakda ng inyong kinabukasan. Pareho lang ang kinakain, pero bakit ang iba ay malusog samantalang ang iba ay nasa ospital? Ito ay dahil sa maliliit na pagkakaibang tulad nito. Simula ngayon, piliin ninyo ang landas tungo sa kalusugan. Isama ninyo ang inyong pamilya sa pagbabagong ito. I-share ninyo ang video na ito sa inyong mga anak para mas mabilis ninyong matanggap ang mga mahahalagang impormasyong pangkalusugan na tulad nito. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. I-like ninyo na rin po. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay makakatulong upang maiparating ang impormasyong nakapagliligtas buhay na ito sa mas maraming tao. Manatiling malusog ngayong araw. Taos-puso kong sinusuportahan ang inyong malusog na pagtanda. Ito ang lakas ng buhay.